Magandang buhay mga katiats. Ito ang napaka-kontrobersyang revelation ni Karen Hudes. Si Karen Hudes ay isang American na bank lawyer ng World Bank sa kapanahunan ni Presidenteng FM or Apo Lakay. Dito ay sinabi niya ang mga katotohanan ng treasure na yon at kung bakit ay hindi na ito nakuha ng Pilipinas. Dito ay sinalaysay niya ang detalyadong nangyayari sa mga gintong yon. Kaya atin panoorin at pakinggan ang kanyang mga sinasabi dito. Karen Hudes. Good evening. I'm your host, Karen Hudes, and this show is the 34th segment in the DC TV series on the network of global corporate control. Today's segment is following up on a prayer of Ferdinand Marcos. If America fails, then the world is lost. At the end of World War II, Ferdinand Marcos, who was the lawyer for Jose Rizal, who was the superior general of the Jesuits at the time, put the world's international monetary gold reserves and other wealth into a trust for the benefit of humanity for 50 years. That trust is called the Global Debt Facility, and it's administered by the Board of Governors of the World Bank and the International Monetary Fund. Ayan, ito'y nakadeposito pala na mayroong agreement na gagamitin in 50 years. Kaya after 50 years ay makukuha na ito, ay sumubra na yata nga sa 50 years ang pagkadeposito noon. Kaya meron ng ano niyan. Meron ng focus kung nasaan na yung mga gintong yan. Pero dito sinasabi ni Karen Hudes na ito'y hiniram daw ni Uncle Sam kasi na-bankrupt ang Federal Reserve ni Uncle Sam. Sino ba itong si Uncle Sam? Hindi natin pwedeng banggitin yung ano niyan kasi siguradong mamonitor tayo ng kanilang computer mainframes at baka masara pa ang ating channel. Pero alam nyo na kung sino si Uncle Sam, mga katiats. Kaya dito atin pakinggan ang lahat ng salaysay niya hanggang sa katapusan ng bidyong ito ay magugulat kayo at malalaman natin ang katotohanan. The Board of Governors is 188 ministers of finance and development. I'm the lawyer for the Global Debt Facility. The Federal Reserve does not have the United States monetary gold reserves, and neither does the U.S. Treasury. The Global Debt Facility has put liens on the Federal Reserve in the 11 states where the Federal Reserve banks are located. That's because the Federal Reserve is bankrupt. That's because the Federal Reserve has actually issued over $200 trillion back in the 30s, and those bonds, they're called Treaty of Versailles bonds, they've been compounding interest. They're now worth over $2 quadrillion. Ayan, na-bankrupt pala ang Federal Reserve ng Uncle Sam na yan. At meron ng quadrillion na interest lamang. Kaya kinakailangan ni Uncle Sam ng taga-salba sa kanya. At ang nakita ay yung deposito ni Apo Lakay sa World Bank na napakarami. Kaya ito'y hiniram pero sa dinig ko ay merong expiration ito. At kapag ito hindi nakuha sa eksaktong araw, eksaktong petsa, eksaktong panahon ay mag-expire ito. Kaya nagkaroon ng trouble noon kasi si FM or yung Apo Lakay ay kasi parang nakulong sa Hawaii. Kaya hindi siya malayang makalabas o makapunta o makatransact ng business sa mga bangko na nilagyan niya ng kanyang account. Kaya ayan tuloy hanggang sa namatay siya ay nakabaon sa limot. Siya lang ang nakaalam kung sino ang mga attorney niya sa bawat account na yon. At may mga chismis na si BBM ay nakakuha daw ng kanyang sariling kasi beneficiaryo siya at nawala na yung kanyang meron siyang immunity sa kaso kaya hindi na pwedeng ma-freeze yung account ni BBM kaya pwedeng makuha niya. Kaya bumisita siya sa World Bank noon at kinalimbang yung kampana doon. At masaya ang taga World Bank. Bakit kaya ganun? Okay, so
patuloy tayo sa videong ito. So we don't owe the Fed money on country debt. It's actually that all of the country debt can be offset against this $2 quadrillion. The Fed's dishonesty in refusing to admit that people do not hold valid legal title to their property, that federal judges are sitting in bogus courts that are not the courts in Article 3 of the Constitution, because the United States federal government is being run according to a second secret constitution that the banks put into place in 1871, instead of the Constitution of 1789 that many people still think is in effect. People's opinion of the legal profession has tanked. So has their opinion of journalists. 2/3 say the national news media has a negative effect on the country. Grabe itong revelasyon ni Karen Hodis. Sinabi niya pa ang sikretong konstitusyon ng Amerika ay meron palang shadow government yan. Shadow constitution na nagpatakbo niyan. Kaya nga meron silang mga talaga diyan sa Amerika. Merong sikreto na hindi pwedeng mabubulgar. Yan, pero one thing for sure ay nasalba ng Pilipinas ang Amerika sa kanilang pagkagipit noon. At ang nakasalba niyan ay ang ating kayamanan, kaya dapat proud tayo. Ang iba kasi nagsasabi kaagad na naku, na yan, bugos yan na ng mga ginto. Hindi naman siguro lalabas ang amoy kung walang tumae, di ba? Ganyan talaga yan. Walang amoy kung walang talagang nangangamoy. Kaya lumalabas ang mga ito dahil merong, sabihin natin, 60% na katotohanan. Atin muli, pakinggan si Karen Hodis. And just this past week, I tweeted something which was retweeted 52 times. I said, let's face it, none of the media is telling the truth. And the reason why is because the media is owned by this network of global corporate control. We know this for a fact because 3 mathematicians at the Federal Institute of Technology did an analysis of who owns the 43,000 companies on the capital markets, and they found out that it's actually all one company. This network of global corporate control is really one single conglomerate. Ayan, yan ang pinagagrabe. Global corporate control. 241 companies sa lugar ni Uncle Sam, ngunit isa lang ang nagkukontrol. Kung narinig nyo yung tinatawag na itong Black Eagle Fund ng Uncle Sam yan, ay yung Yamashita Treasures ang ginagamit dyan para ipundo sa grupo na yan na Black Eagle Fund. Merong katumbas yan na ang katumbas niyan ay ang KGB sa Russia. Hindi natin pwedeng banggitin yung three letters ng Black Eagle Fund na grupo. Baka mawala tayo dito sa ating studio bigla. Okay? Tinatawag yun ng mga men in black. Kaya tinatawag sila na Black Eagle Fund. At kung alam nyo talaga ang history ng Yamashita Treasures, siguro 1/4 ng buong treasure ay naroon talaga kina Uncle Sam. Kaya yung nagsasabi na wala yan, wala, ay makinig muna kayo sa whistleblower na ito at magbasa kunti ng history, kasi totoong merong mga ginto. Ako lang yung nagpalabas nito muli para ang ating mga katiats ay malaman nila kung nasaan na yung mga ginto at meron pa bang natira sa Pilipinas. Napakaraming natira sa Pilipinas. Kasi yan ay tinago muli ni Ampo Lagay. Dito malaman nyo sa segment na ito. Kasi idugtong ko rito yung pagsabi ni Karen Hodis na narito lang sa Pilipinas ang karamihan ng ginto nakalagay sa very safe vault underground. Very safe underground. At ang makabukas lang yan ay
kung nandyan pa yung mapa. Mabubuksan yan sa tamang panahon at mabigla na lang tayo. Patuloy natin pakinggan ang huling salita dito ni Karen Hudes bago tayo magpatuloy sa segment 2 ng bidyong ito. Because the board of directors of these companies have the same people on them in interlocking. It's called a bow tie arrangement. It's a very interesting study. I would recommend that you read it. It's been published since 2011, and it's really quite extraordinary that this has not received more press coverage. That's because the media, as I said, is bought and paid for by the network of global corporate control. No government has challenged. Media, as I said, is bought and paid for by the network of global corporate control. Okay, so yan ang katapusan ng bidyong ito. Akin muna buksan ang pangalawang segment, which is naroon na ang kanyang revelation about Apolacais Gold or the Philippine Gold na nagsalba sa lugar ni Uncle Sam nung panahon na sila na bankrupt. Okay, dito mga katiyats ay makikita nyo, ito'y sulat ni Apolacay kay Imelda. Binigay niya ang sulat na ito na mayroon ngang nagkukontrol sa kanyang ginto. Ito, my earthly goods have been placed in custody. Ayan, ang kanyang mga ginto, yan yung earthly goods. Nasa kustodiya, pero hindi niya binanggit kasi makapangyarihan talaga ang lugar na yan. Ang lugar ni ang Uncle Sam na yan. And for the disposition of the Marcos Foundation dedicated to the welfare of the Filipino people. Kaya sabi nga ni Imelda ay siya ay nabubuhay para sana makuha yung ano na yan. Under the custody ng yan, hindi natin banggitin, baka maano pa tayo. Under the custody of somebody. Okay, yung Uncle Sam na binabanggit ko, yan lang naman ay parang acronym lang yan. Okay, so ito na yung matinding revelasyon ni Karen Hudes, part 2 video ito. Atin pakinggan ng mabuti. The World Bank and its sister organization, the International Monetary Fund, are very special organizations. They are sitting on top of the world's wealth, which was put into a secret account, and it has more gold than anybody knows about. Ayan, kaninong gold kaya ito? Ito na yung revelasyon na meron talaga. And it is cloaked in secrecy. The bankers do not own that money. It's held in benefit for humanity. Ayan. World Bank and the IMF are listed on a special agreement that was signed in 1950 about that. Assets, it's gold. It's more gold than people know about. It's over 1 million metric tons of gold. Grabe. Ito yung sinasabi na million metric tons. Ang Yamashita ay 7,000 metric tons lang. Pero itong ancestral gold na kinukonekta nila ngayon sa Talyano, kahit hindi Talyano yan, basta't meron talagang ginto ang Pilipinas dahil ito nga yung tinuturo ni Marco Polo na ang mga ginto daw ay napupulot lang. At ayon sa bagong discovery ngayon, ang Pilipinas ang land of affair na pinupulot lang ang ginto noong kapanahonan ni King Solomon ng Israel. Kaya ito yung ancestral gold na mas marami pa sa Yamashita Treasures ang binabanggit dito ni Karen Hudes. Kaya nga, ayan, nanghiram tuloy si Uncle Sam sa ating Apolacay. And the World Bank and the IMF have a special role to play, making sure that that money is spent to the benefit of humanity. So where's the gold? Some people believe that the gold in Fort Knox has disappeared. That's been in question for many years. Congressmen have attempted to get an audit of the gold in Fort Knox. So 1 million metric tons of gold is not something you can just hide. Ayan. Meron palang pagkakataon na naubos o nawala yung gold sa Fort Knox ng Amerika. Yung Fort Knox kasi yan, yung nilalagyan nila ng kanilang gintong, yung sariling ginto nila doon sa Amerika. Iba na yung nasa World Bank.
Iba yung nasa Fort Knox. Yun ang sikretong ginto ng Amerika. At nawala daw yun. At nang pagbalik ay nakakonekta na dito ang pangalan ng ating Apo Lakay, the greatest treasure hunter of all time. Imagine, Yamashita treasure 7,000 metric tons. Itong binanggit dito ay million metric tons. Nako, isang bahay yata yan na daming gold bars. Grabe naman. Kasi nga, ang Pilipinas ang pinakasentro ng mina noong kapanahonan ni King Solomon. Maniwala o sa hindi, maniwala na lang tayo. Kasi yan talagang nakaano sa history, sa legend, at dito sa revelasyon ni Karen Hodis. Ngayon, sabi nitong nag-interview kay Karen Hodis, saan ba yung mga gold na yan? Ang dami-dami niyan, hindi naman pwedeng itago yan kasi marami. Okay, pakinggan natin ang tanong ang sagot. Pakinggan natin ang sagot galing kay Karen Hodis. Where would you say that gold is being stored? 400,000 metric tons are in the Central Bank of the Philippines. Ayan. Klarong-klaro yan. 400 metric tons narito lang sa Central Bank of the Philippines. Yan sinabi ko nung mga vlog ko na merong nakatago dyan sa basement ng Central Bank. Kasi yan nga ang revelasyon. Na meron talaga dyan na iwan. Hindi kasi natunaw yan lahat. Yung natunaw na nilagyan ng tatak na Central Bank, nilagay sa World Bank. Reserve natin na gold yan. Kaya yan ang mga pamana sa atin ni FM kahit ang daming utang natin noon. Pero merong nakalagay dyan sa World Bank na collateral. At ang lagi-lagi niyan, 156 tons ang nandyan sa World Bank. Pero iba pa sana yung mga nandito lang sa Pilipinas. Pero palagay ko wala na. Kasi noong nagrevolusyon ay pinasok yung World Bank ng mga ng kung sino-sinong mga armado. Kaya siguro watak-watak na yung 400 tons of metric tons na nandyan sa basement ng Central Bank of the Philippines. Atin pakinggan muli si Karen Hodis sa mga napakaano na revelasyon. Parang hindi ka maniwala dito. Pero Amerikana kasi ito kaya parang may katotohanan ang mga sinasabi nito. Gold is being stored. 400,000 metric tons are in the Central Bank of the Philippines. There's over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland. Diyos, And grabe. some of that gold is buried securely in the Philippines as well. Some of it is held in various banks, but the bulk of it is in the Philippines. Ayan, yan. O, ayan, di ba? Parehong-pareho yan sa sinabi ko na ang napakarami ay ibinaon securely at ang iba niyan, ayan, nabanggit niya nga sa ibang bangko nakalagay. At yan din ang sabi ni Imelda Marcos na ipinakita kay Mel Tiangco yung 170 bank accounts na nandun sa kanya yung mga papel, yung papeles. Katulad ng sinabi ni Karen Hodis, hindi naman niya nag-uusap tsaka si Imelda, pero magkapareho. So the World Bank holds the note on that gold? No. It is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos, and the authorized signatory is a German banker lawyer by the name of Wolfgang Struck, who also lives in the Philippines. So how do the people get the gold back? If it's their gold and it was taken by these bankers, Ayan, yan ang yan ang palaging tanong. Kung maraming ginto, bakit wala? At paano makuha muli ng Pilipinas yan? Yan nga ang sabi ko, merong tanning, merong expiry date. At kapag hindi nakuha yon sa tamang panahon, ang tagal kasi naging presidente ni PBBM, medyo nahuli sila dito konti, sa palagay ko. At ngayon nasa kustodiya na yan ng pinakamalakas na tao sa buong mundo. Yan, meron kasing usapan yan, hindi natin alam kung anong usapan yan. Okay, so patuloy tayo dito. how do we receive it? That is the question. And they're just sitting there illegally and refusing to relinquish it. Part of the problem is that this gold is cloaked in secrecy. But in the last month,
Wolfgang Struck has been publishing all of the documentation. So it's there for people to see. We have the originals. And people just have to make sure that the banks do what they're required to do, which is release the world's wealth. Ayan, hindi kasi ma-release yan dahil dineclare yan ng gobyerno ni Cory na illegal wealth, ill-gotten wealth. Kaya hindi ni-release yan ng mga World Bank. Meron na sanang kumpletong papeles. Buhay pa noon si Wolfgang Struck. Yung Wolfgang Struck, isang German lawyer yan ni Marcos. At siya yung signatory. Siya yung pumipirma lahat. Saan na kaya si Wolfgang ngayon, no? Palagay ko, patay na rin kasi matanda na yun. Sana ma-release ito eh. Ngayon, dineclare kasi na kaya na-freeze ang account na yan, na-freeze. At pwedeng gobyerno ng Pilipinas ang kukuha niya noon kung manalo sila sa kanilang claim. Pero na-freeze yan at declared ill-gotten kaya hindi ni-release, hindi nakuha ni Wolfgang ang mga ano na yan, ni Wolfgang Struck. Okay, akin ni-research niyan si Wolfgang ay merong lumabas isang video lang. Hindi tayo makakuha ng impormasyon about Wolfgang Struck. Napakatinding revelasyon talaga ito ni Karen Hudes. At dito ay medyo nagliwanag ang ating magulong isipan about the Apu Lakay's gold or the gold for humanity. Okay, so hanggang dito lang ang video ito mga katiyat. Sa ako'y magpaalam na. God bless you all. Ingat kayong lahat.